This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Alien's point of view. Nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko may kulang. Parang may nawawala. Pagmulat ko, napansin kong wala sa tabi ko si Callum. Hindi ko agad binuksan ng tuluyan ang mga mata ko. Pero alam ko na. Ramdam ko na lang na malamig yung pwesto niya. Napakunot no ako at dahan-dahang bumangon. Madilim pa sa kwarto. Kinuha ko yung phone ko. Chinek ang oras. Pasado 5:00 na pala. Maaga pa rin. Napatingin ako sa kama niya. Pero wala rin siya ron. Tumayo ako. Binuksan yung ilaw. Saka dumiretso sa banyo. Wala din siya dito sa banyo. Napatigil ako saglit. Tapos napabulong ako sa sarili. Nasaan na kaya yon? Tanong ko sa sarili. Bumalik ako sa kama, huminga muna. Hanggang sa napansin kong wala yung sapatos niya sa ilalim ng kama. At bigla kong narinig yung mahinang tunog ng bola. Yung pag-bounce nito. Hindi siya malakas. Pero rinig na rinig sa katahimikan ng kampo. Galing yun sa covered court. Kaya medyo napailing ako at napasmirk. Naglalaro na naman ata ng basketball sa ganitong oras. Wala na akong ibang inisip kundi lumabas. Hindi ko na pinansin kung anong suot ko. Yung maluwag na shirt ni Callum na parang dress na sa akin. At isang maliit na shorts lang. Medyo giniginaw pa ako habang naglalakad. Pero tinuloy ko na. Mahangin sa labas. Yung tipong lamig na pumapasok sa balat lalo na sa hita ko. Pero antok pa rin ako. Napahikab pa nga ako habang bumababa ng hagdan. Tahimik ang buong kampo. Sarado ang mga opisina. Madilim sa paligid. At wala kang maririnig kundi yung bola sa covered court. Ang weird lang. Pero diretso lang yung mga paa ko papunta doon. Parang alam na ng katawan ko kung saan hahanapin si Callum. Pagdating ko sa covered court, tumigil ako sandali sa may pintuan. Nakita ko siya agad. Nasa gitna. Suot yung usual niyang panglarosando, shorts, sapatos. Pawisan na siya. Pero focused pa rin. Nagdi-dribble. Pumapasa ng bola sa pader. Minsan tumitira. Mukha siyang kalmado. Parang nasa sarili niyang mundo. Bahagya akong napangiti dahil talagang magaling siya sa larong basketball. Nung napansin niya ako, huminto siya. Kinuha niya yung bola tapos lumapit. Medyo nagtaka pa nung makita niya ako. Pero kalmado lang siyang nagtanong. Elian, ba't ka nandito? Tanong ni Callum sakin. Tumingin lang ako sa kanya. Medyo tinamad rin akong magpaliwanag ng mahaba dahil sa antok. Ba't di mo ko ginising? Mahina kong tanong kay Callum. Nagkamot siya ng ulo sabay sabing. Elian, gusto kong makatulog ka ng maayos. Ayoko kitang istorbohin kaya di kita ginising. Sagot ni Callum sakin. Napatingin ako sa kanya diretsyo. Paano ako makakatulog ng maayos kung wala ka? Tanong ko ng mahina sabay hikab. Parang natawa siya ng konti at ginulo yung buhok ko. Last shot na lang ako. Tapos balik na tayo sa tulog. Okay. Tanong niya sakin. Tumango lang ako. Pinanood ko siyang mag-shoot ng bola. At nung pumasok yung bola, kinuha niya at lumapit sakin. Tara. Tanong niya sakin sabay akbay. Ngumiti ako at sabay na kaming lumabas ng covered court. Amoy ko pa rin ang pabango niya habang naglalakad kami. Hanggang sa napahinto siya. At napahinto din ako. Napakunot noo at napatingin sa suot ko. Hay nako, di ka talaga nakikinig sakin. Bakit di ka nakapajama? Di ba sabi ko sa'yo, hindi ka pwedeng lumabas kung naka-shorts ka lang? Sabi ni Callum sakin. Callum, hindi pa kasi tuyo yung mga pajama ko. Sabi ko kay Callum. Napailing siya. Pero halatang aliw din sa sagot ko. Inakbayan naman niya ako kaya okay lang kasi wala naman sigurong makakita sa amin. Dahil wala pang tao. Tahimik pa ang buong kampo. Pagbalik namin sa kwarto, nagpunas siya ng pawis at nagpalit ng sando. Kaya ako humiga ulit sa kama niya.
At maya-maya pa ay humiga na din siya sa tabi ko. Kaya tinanong ko siya. Bakit ang aga mong nagising? Tapos laro agad? Tanong ko kay Callum. Sumagot siya ng simple lang. Na-miss ko lang. Sanay kasi ako dati. Paggising ko bola agad. Wala pa to noon. Sa kampo man o sa gulo. Simpleng buhay lang yung estudyante pa ako. Sagot ni Callum sakin. Tumango lang ako. Tapos nilapit niya yung sarili niya sakin. Yung tipong automatic. Niyakap niya ako agad. Magpahinga ka na, andito lang ako. Mahinang sabi ni Callum sabay hima sa buhok ko. Wala na siyang sinabi. Ako rin. Pero ramdam ko yung braso niya sa likod ko. At yung mukha ko nakasiksik sa dibdib niya. Tahimik lang ulit. Pero sa ganitong katahimikan, doon ko mas nararamdaman kung gaano siya kahalaga sa akin. Dito lang ako. Sa tabi niya. At sa presensya niyang ganito. Tahimik man o hindi. Buo ako. Kasi nandito na siya sa tabi ko. Fast forward. Tahimik ang buong opisina. Ilang beses ko nang sinubukang tumanggi. Hindi naman yung tumanggi dahil ayaw ko. Tumatanggi ako dahil ayokong maging dahilan ng pag-aaway ni Luke at Callum. Pero heto ako ngayon. Nakaupo sa harap ni Luke. Gusto ko sanang umiwas. Iwasan siya. Iwasan ang kahit anong maaaring pagmulan ng gulo. Lalo na't alam kong si Callum ay nasa paligid lang. At ang tingin niya kay Luke ay kaagaw. Pero sabi ni Luke, iniiwasan ko na raw siya. Nasasaktan daw siya. Hindi ko naman sinasadyang saktan siya. Gusto ko lang siyang iligtas sa bagsik at kamao ni Callum, ayokong mag-away sila. At ako? Wala akong nasabi. Hindi ko alam na may nasasaktan pala akong iba. Napahawak ako sa armrest ng upuan. Pinipigilan ang sarili na sumulyap sa pintuan. Gusto kong matapos agad to. Pero wala rin naman akong lakas ng loob na basta siya paalisin. Kailangan ko siyang makausap ng buo, totoo, para walang problema sa amin. Elian. Sabi ni Luke, may bahagyang panginginig ang tinig niya. Gusto lang sana kitang makausap ng maayos. Tungkol sa alok ni Papa. Sabi ni Luke sakin. Tumango ako. Hindi pa rin makatingin ng diretsyo. Kahit alam kong professional ang usapan. Iba ang presensya ni Luke ngayon. Mas personal. Mas malambot ang tono. Hindi siya yung Luke na kilala kong laging kampante. Para bang may gusto siyang habulin na matagal na niyang nilalayuan. Baka gusto mong pag-isipan ulit. Wala namang pressure. Pero kung sakali, pwede naming ayusin agad yung kontrata. Mas madali para sa'yo. Sabi ni Luke. Umiti ako. Tipid lang. Parang sa pilitang hinatak mula sa dibdib ko. Luke, salamat. Pero hindi pa ako handa na tanggapin yung offer nyo. Gusto ko munang pag-isipan ng buo. Yung sigurado. Yung walang pagsisihan sa huli. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa inyo dahil napakabuti nyo, binigyan nyo ko ng bukas na opportunity. Sabi naman ni Luke. Tumango siya, mabigat. Wala siyang sinabing masama. Wala ring pilit. Pero halatang hindi niya yon inaasahan. Naiintindihan ko. Mahihintay kita. Sabi ni Luke. Akala ko hanggang doon na lang. Pero sunod na mga salita niya. Parang tumama sa loob ko. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero sana kahit hindi mo tanggapin yung alok namin. Huwag mo akong iwasan, Elian. Nasasaktan ako. Sabi ni Luke sabay titig sakin. Napatingin ako sa kanya. Diretso ang tingin niya sa akin. Parang mas vulnerable kaysa dati. Hindi yung typical na confident at buo ang loob. Kundi yung tipong nauubos na sa kakahintay. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihing nasasaktan siya. Kaya ang nasabi ko lang, mahinang tinig. Luke, wala ka naman dapat ikasakit. Mahina kong sabi. Pero natigilan ako sa susunod niyang sinabi. Hindi ko akalain. Elian, ayokong mawala yung pagkakaibigan natin. Pero mas ayoko yung nakikita kitang masaya sa piling ni Callum. Anong meron siya na wala ako? Tanong ni Luke sakin. Bigla akong natigilan. Bigla parang kusang umatras dila ko dahil sa sinabi niya. Parang may bumara sa lalamunan ko. Dahan-dahan akong napaharap sa kanya at nagtataka.
Hindi ako sigurado kung anong ibig niyang sabihin. O sadyang nabinilang ako. Elian, di kita maintindihan. Minsan okay tayo pero madalas mo kong sinasaktan at iniiwasan. Mahinang sabi ni Luke sa akin. Luke, hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Luke. Elian, malabo ba sayo? O sadyang nagmamanhid-manhiran ka lang? Tanong ni Luke sa akin na ngayon ay seryoso ang tono. Magsasalita pa sana ako. Gusto ko siyang tanungin kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Dahil naguguluhan ako. Pero tumayo siya at lumapit sa akin. Hanggang sa naamoy ko na naman yung amoy na di ko alam kung saan galing. Papahawak ako sa ulo ko na papikit dahil galing kay Luke yung amoy. Hindi siya mabaho. Pero matapang ang amoy niya. Yung tipong hindi kaya ng sistema ko. Hindi tulad kay Callum. Bakit parehas sila ng amoy ni Sergeant Reyes? Tumingin agad ako sa kanya dahil kinakausap niya ako. At di ko pinahalatang nahihilo ako. Kung sakaling saktan ka ni Callum, o hindi ka niya kayang mahalin sa paraang deserve mo, sabihan mo lang ako. Handa akong saluhin ka. Sa paraang hindi kayang gawin ni Callum sa'yo. Andito lang ako, Elian, maghihintay ako. Sabi ni Luke sa akin sabay talikod. Naiwan akong nakatayo habang nakatingin sa kanya papalabas sa opisina. Tahimik ako. Tulala. Naiwan ako sa gitna ng opisina. Nakatingin lang sa pintuan na isinara niya. Huminga ako ng malalim. Pilit kong iniintindi yung ibig sabihin ng lahat ng narinig ko. Pinipilit kong hindi madala sa tono ng boses niya. Sa lungkot sa mga mata niya. Pero habang paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung sinabi niyang handa akong saluhin ka, naramdaman ko yung bigat sa dibdib. Napainom ako ng tubig dahil sa di maiwasang pagkahilo. Bakit nangyayari sa akin to? Di naman ako ganito noon. Pero di ko na lang pinansin pa dahil di mawala sa isipan ko yung mga salitang binitawan ni Luke kanina. Hindi dahil sa kanya. Kundi dahil alam kong hindi ko ito agad masasabi kay Callum. Hindi dahil gusto kong itago. Kundi dahil gusto kong maging mahinahon. Gusto kong dumating yung tamang oras. Gusto kong iwasan ang gulo. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil mahal ko si Callum. At ayokong masaktan siya. Hindi niya pa alam na nagkita kami ni Luke. Hindi niya pa alam na ganito kabigat ang naging usapan namin. Pero alam kong hindi ito pwedeng itago. Hahanap ako ng tamang panahon. Yung oras na malinaw na ang isip ko. Yung hindi ako magdadalawang isip sabihin ang lahat. Buo at totoo. Kasi kung may natutunan ako sa pagitan namin ni Callum, ito yung pagiging totoo. Kahit masakit at masakit sa una. Kahit komplikado. Kahit hindi madali. Basta't alam kong buo at totoo. Doon ako mananatili sa taong kahit magulo ang mundo, ako pa rin ang hinahanap-hanap ni Callum. Siya lang ang nagpapakalma sa akin. Hindi ko alam kung meron kay Callum. Pero sa tuwing kasama ko siya, magaan ang bawat ginhawa. Edna's point of view. Magaan sa pakiramdam ngayong araw. Pero mabigat sa dibdib ang mga bitbit naming kahon pagbalik namin galing sa mall. Kanina pa nanginilo ang braso ko sa kakabuhat. Pero mas nangingibabaw yung tahimik na pag-asa sa puso ko. Habang isa-isa naming inilalatag ang mga box na lalagyan ng mga damit sa sala. Nasa harapan ko ngayon ang ilan sa mga kahong binili namin na walang disenyo. Yung plastic na kahon na lalagyan ng damit pero para sa akin. Parang ito na ang magiging lalagyan ng bagong simula. Nakita ko si Greg na binubuksan na ang isang kahon gamit ang cutter. Tahimik lang siya habang inaayos ito. Pero ramdam ko na pareho kami ng iniisip. Hindi man namin inasam o inakala na darating ang ganitong tulong. Pero heto kami ngayon nakatanggap ng kabutihang hindi namin hiningi. Pero pinilit na ibinigay. Greg? Tawag ko kay Greg. Oh. Sagot ni Greg habang abala sa pagbubukas ng mga kahon. Napatingin naman siya sa akin at napahinto sa ginagawa niya. Meron ka na bang nahanap na bahay at lupa? Yung simple lang sana. Tulad ng simple nating pamumuhay. Sabi ko kay Greg. Meron akong nahanap, inirecommend sa akin ng katrabaho ko. Okay naman siya pero mahigit sa 1,000,000 ang halaga. Sagot ni Greg sa akin. Mahal talaga mga house and lot ngayon. Pero pwede mo ba akong isama dun? Gusto kong makita. Sabi ko kay Greg. Oho naman. Sabi ni Greg.
Pero dapat kasama natin si Elian. Huwag tayong padalos-dalos. Dagdag ko. Tahimik siyang ngumiti. Kinuha ko yung ilang picture frame na nasa aparador. At sinimulan ko na ring isa-isang ipasok sa kahon. Sa gilid naman ng sala. Naroon si Roy at Kayla abala na rin. Si Roy, parang may sariling sistema inaayos yung mga school supplies niya sa isang side. Si Kayla naman, kinakausap pa yung mga laruan niya bago isa-isang ipasok sa box. Bye-bye muna unicorn. Bulong pa ni Kayla at hinalikan ang unicorn na hawak niya. Napangiti ako sa kanya. Walang kamalay-malay ang mga bata sa bigat ng dahilan kung bakit kami nag-impake. Para sa kanila. Parang laro lang ang lahat. Pero para sa amin ni Greg. Bawat itiklop ng kumot. Bawat tape sa kahon. May halong kirot. Hindi namin ito ginagawa para lang umalis. Ginagawa namin ito dahil gusto na naming bumitaw sa lahat ng sakit na naipon dito. Nakatitig ako sa isang lumang kutsara na may ukit pa ng initials namin ni Greg noong bagong kasal pa kami. At habang nasa malayo ang isipan ko, biglang-biglang bumukas ang pinto. Marie! Sabi sa likod ko. Agad kong nakilala yung boses. Si Maring Lucy. Mama ni Ben. Marie, merienda ka muna. Sabi ni Maring Lucy. Ay nako Marie. Katatapos lang namin magmerienda kanina. Sabi ko sa kanya. Ganun ba? Keep ko na lang to. Sabi niya. Sabi ni Ben may mga dala daw kayong kahon. Kaya pumunta ako dito sa bahay nyo. Sabi ni Maring Lucy. Oho Marie. Ayusin lang namin lahat ng damit. Para kapag lumipat kami, nakahanda na ang lahat at wala ng problema. Para pagdating ni Elian, agad kaming aalis. Sabi ko kay Maring Lucy. Kailan ba uwi si Elian? Medyo matagal-tagal na ring di ko yun nakikita. Sabi ni Maring Lucy. Baka sa susunod na linggo o sa mga susunod pa. Sabi ko. Umupo siya sa tabi ko sa sahig. Tumingin-tingin sa paligid. Ang sipag nyo. Pati mga bata o. Sabi niya sabay tingin kina Roy at Kayla. Napangiti ako at tumingin sa dalawa. Tumigil siya sandali. Saka dahan-dahang nagsalita. Napadaan kami ni Ben nung isang araw dito sa bahay nyo. Nakita namin yung mga bisita nyo. Ang aaliwalas nilang tingnan. Yung lalaki ang kisig. Tapos yung babae eleganteng tingnan. Parang galing sa matataas na lipunan. Sabi ni Maring Lucy. Napangiti ako. Hindi ko na kailangan tanungin pa. Alam ko agad kung sino ang tinutukoy niya. Yung General at si Ma'am Minerva. Ang mga magulang ni Callum. Kaano-ano niyo yun? Sa side mo ba yun? Mga tanong ni Maring Lucy. Umiti ako. Hindi namin sila kaano-ano mere. Yung lalaking tinutukoy mo si General Henry yon. Yung babae naman asawa niya si Ma'am Minerva. Magulang sila ng pasyente ni Elian na si Callum. Doon nagtatrabaho si Elian sa Camp Valesta bilang therapist ni Callum. Sabi ko kay Maring Lucy. Nanlaki ang mata niya. Napahawak sa bibig. General. Tanong niya sa akin na parang di makapaniwala. Kaya pala kakaiba silang tingnan. May taglay pala silang kapangyarihan. Dagdag pa ni Maring Lucy. Pero hindi sila dumalaw para suportahan kami. Wala silang iniabot. Hindi ganun. Pumunta sila para lang humingi ng permiso. Para kay Elian. Dahil patapos na yung kontrata nila sa anak namin. Dagdag ko pa. Tahimik si Maring Lucy. Tiningnan niya ako ng ilang segundo bago ulit nagsalita. Marie, alam mo, parang aangat na kayo sa kahirapan. Imagine ang tahimik niyo lang bilang pamilya. Pero yung anak niyong si Elian ay nasa kamay ng mayamang pamilya. Napakaswerte naman ng anak niyo. Sabi ni Maring Lucy. Bahagya akong napangiti. Marie, hindi naman kami angat. Nagtratrabaho lang si Elian sa propesyon niya. Sabi ko. Papunta na yun dun Marie. Maganda trabaho ni Elian tapos ngayon hinihingi ng general yung permiso nyo. Malamang may dahilan yon. Baka another opportunity or another kontrata. Sabi niya sa akin. Napabuntong hininga ako at naisip ko si Elian. Oho, maganda nga yung trabaho Marie. Pero ramdam ko rin kung gaano napapagod yung anak ko. Kahit hindi ko siya nakikita.
Kahit hindi ko siya natutulungan. Pero ramdam ko ang hirap para sa amin. Ilang beses ko na siyang gustong yakapin. At sabihin pwede siyang tumigil kung gusto niya. Pero alam kong may mga bagay siyang kailangang harapin. May mga tao siyang gustong tulungan. At masaya kami dun. Sabi ko kay Maring Lucy. Humarap ako sa kanya. Napatingin siya sa akin. Kitang-kita sa mga mata niya ang paghanga. Kung lahat ng magulang kagaya nyo, ang daming anak siguro ngayon masaya. Kasi sa totoo lang, kung ibang magulang yan, baka tinaya na si Elian sa pera lalo na't may general sa likod ng pasyente. Sabi ni Maring Lucy. Napangiti ako. Pero ramdam kong tumama yung sinabi niya. Maraming ganyang magulang. Maraming hindi na iniintindi ang anak basta't may makukuhang kapalit. Di ko naman nila lahat. Pero meron talaga. Hindi pera ang dahilan kung bakit kami alis dito, Marie. Alam mo naman siguro kung anong dahilan. Sabi ko sa kanya. Hindi rin dahil sa bagong bahay o sa ginhawa. Aalis kami kasi ayoko nang lumaki ang mga anak ko sa lugar kung saan pinapababa kami. Hinuhusgahan kami. At mas lalong minamaliit kami. Kahit sarili naming pamilya, lalo na yung nanay ni Greg. Alam mo naman yun kung gaano mainit ang dugo niya sa akin. Lalo na sa mga anak namin na halos ipamukha sa amin na wala kaming kwenta. Ayoko nang paulit-ulit kaming nilulunod sa pangungutya. Sabi ko kay Maring Lucy. Kaya kailan ba kayo alis? Sabihan mo ko para makapagtagay muna tayo bago kayo umalis. Sabi niya may halong biro. Napangiti ako. Kahit pilit. Pero ramdam ko ang saya. Dahil sa kabila ng lahat. Meron akong kaibigan na makakausap. Hanggat hindi kami buo. Hindi kami aalis. Hinihintay lang namin si Elian. Kapag nandito na siya. Kapag wala nang hadlang saka lang kami tuluyang lalabas sa pintuang to. Para wala nang tanong. Wala nang pagdududa. At higit sa lahat. Wala nang masakit na salita mula sa mismong pamilya. Dagdag ko pa. Tahimik lang si Maring Lucy. Tapos tumango. Tama kayo. Tama kayong mag-asawa. Hindi na kayo para sa lugar na to. Hindi na kayo para sa tahanang to na ginawang kulungan ng ibang tao. Dahil habang tumatagal kayo dito mas lalo kayong hinihila pababa. Tapos kadugo nyo pa. Sabi ni Maring Lucy. Tumingin ako sa paligid. Sa bawat kahon na may laman ng gamit ng lumang buhay. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ang susunod. Pero ang sigurado ako. Hindi kami aalis ng hindi buo. At hindi kami magsisimula sa bagong lugar hanggat hindi kumpleto ang puso naming lahat. Si Elian ang puso noon. At siya pa rin ang dahilan ngayon. Callum's point of view. Nakaupo ako sa harap ni Elian. Hawak ang isang lumang shirt na nilabhan namin ni Elian kahapon. Habang si Elian naman abala sa pagtutupi ng mga damit namin. Habang ako pinapanood lang siya kasi di ako marunong. Wala akong alam. Siyempre ako to si Callum. Kagwapuhan lang dala ko dito sa kampo. Maingay ang paligid, may mga nagsusukbit ng mga bitbit. May halakhak sa labas ng kwarto namin, mga tawang galing sa kabilang. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang at aalis na kami sa Camp Valesta. At sa kabila ng excitement namin ni Elian. Heto ako parang ayaw pa. Gusto ko pa siyang makasama. Gusto ko pa siyang makayakap sa maraming gabi. Gusto ko pang gumawa ng mga masasayang araw naming dalawa dito sa kampo. Habang inaalala ko yung mga gawain ko sa labas. Ayoko nang balikan yun lahat. Sapat na akong iparamdam sa akin na di ako ang iisa. Na may taong handa akong kampihan. Na may taong sinamahan ako sa madilim kong mundo. Hawakan niya ang kamay ko habang binabaybay ang daan papuntang liwanan. At yun ay si Elian. Ngayon iwasan ko ang paulit-ulit na ginagawa ko. Ang bisyo. At pagiging babaero para lang maitakas ang mga hinanaing at galit ko sa mundo. Ayoko nang balikan iyon. At mas lalong ayokong masayang si Elian, lalo na binigay niyang pagkakataon. Napatingin ako kay Elian. Tahimik siyang gumagalaw. Parang alam na alam ang sistema ng pag-aayos. Parang sanay sa ganitong klaseng gawaing bahay, hindi lang sa gamit. Kundi pati sa emosyon. At ako. Ako ay naiwan sa gitna ng pagninilay. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. Halos ayaw ko siyang makasama.
Ayaw ko sa presensya niya dahil tila may kakaiba. Naalala ko pa kung paano kami laging nagbabangayan. Parang hindi naubusan ng argumento. Laging may punang binibitawan. Laging may laban kahit sa simpleng tingin o salita. Noong una, inisip ko ilang araw lang to tatagal sakin. Tulad ng mga therapist na sinigawan at pinahiya ko. Konting sangit. Konting pasaring. Mapapalayas ko rin siya sa tabi ko. O siya mismo ang susuko. Pero nagkamali ako. Hindi siya umalis. Hindi siya bumigay. Sa halip, unti-unti niyang bumasag ang bawat pader na itinayo ko. Hindi siya natakot sa ingay ko. Sa init ng ulo ko. Sa pagkasungit ko. Sa halip, hinarap niya yon. Tinapatan niya ng lambing. Ng ngiti. Ng pangunawa na hindi ko agad napansin. Pero siya na pala yung gumagabay sa akin palabas sa dilim. Siya na pala yung unti-unting nagbibigay ng liwanag sa mundong matagal ko nang sinarhan sa ibang tao. Dito sa kampo, natuto akong huminga ng mas malalim. Hindi para sumigaw kundi para magpasensya. Natutong makinig. Hindi para may maisagot kundi para maunawaan. Natutong makisama kahit pilit noong una pero ngayon kusa na. Natutong sumunod, hindi dahil kailangan, kundi dahil may tiwala. At higit sa lahat natutong magmahal. At sa likod ng lahat ng ito ay si Elian. Sa loob ng isang buwang ito. Dito nagsimula ang lahat. At ngayon, heto kami nag-aayos ng gamit. Pero parang mas mabigat pa ang laman ng puso ko kaysa sa bag ko. Napansin ko ulit si Elian. Nakaharap sa akin habang tinutupi ang isang towel. Tahimik. Kalmado. Pero alam kong ramdam niya rin tong lungkot na nasa pagitan naming dalawa. Hindi ko napigilang ngumiti. Siguro dahil naaalala ko lahat ng pinagsamahan namin. Lahat ng tampo. Lambing. Pagtatalo. Pag-aalala. At yakap sa mga gabing malamig. Napatingin siya sa akin. Nahuli niyang nakangiti ako. Saan naman lumilipad yang utak mo? Tanong ni Elian sa akin sabay kunot noo. Bakit ka nakangiti dyan? Dagdag pa niya. Umiling ako. Napahinga ng malalim. Saka ko siya tinitigan. Ang bilis lang ng panahon, Elian. Parang kailan lang. Away tayo ng away. Walang gustong magpatalo. Sagutan doon, sagutan dito. Tapos heto tayo ngayon nag-iisang dibdib. Sagot ko kay Elian. Nanahimik siya. Tila pinroseso ang bawat salitang binitiwan ko. Inayos naman niya pagkakaupo niya at pinikit sandali ang mga mata. At pagdilat niya, may ngiti na rin sa mga labi niya. Yung pamilyar na ngiti hindi masyadong malaki. Hindi rin pilit. Yung ngiting may bigat. May saysay. Kalum sana di ka na bumalik sa dati kahit wala ako sa tabi mo. O kahit nasa labas na tayo ng kampo. Mahinang sabi sa akin ni Elian. Dumaan ako sa lahat ng hirap para buuin ka. Nasubok na yung pasensya ko. Yung pagod ko. Na kahit gustuhin ko mang labanan niyang matigas mong puso at ulo, hindi ko ginawa. Dahil alam kong hindi salita ang magpapabago sa'yo. Lahat ng iyon inalay ko para sa'yo. Kaya wag mo nang sayangin. Mahina niyang sabi. May pakiusap sa mata. Tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Hindi dahil sa tono. Kundi dahil sa bigat ng laman. Hindi ko alam kung paano siya naging ganun katatag. Pero isa lang ang nasiguro ko. Mahal ako ng taong to. Lumapit ako sa kanya. Umupo sa tabi niya. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil ng mahigpit. Makakaasa ka, Elian. Mahina kong sabi. Hindi ako babalik sa dati. Ikaw na yung dahilan kung bakit ko gustong magbago. At patuloy pang babaguhin ang sarili ko. Tapat kong sabi kay Elian. Tumingin siya sa akin. At sa mata niyang yon nakita ko yung pagod. Pero mas nang inibabaw yung pag-asa. At habang naroon kami, magkahawak, magkalapit, nagpatuloy ako sa pagsasalita. At kahit sa labas pa ng Camp Valesta, hindi matatapos ang panliligaw ko sa'yo. Hindi ako titigil sa pagpapakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Hanggang sa makuha kita. Maangkin kita. At walang ibang hahawak sa'yo kundi ako lang. Sabi ko kay Elian. Napangiti siya ngiting may kilig. May tuwa. At may tiwala.
Inayos niya ang buhok kong magulo. Saka mahina niyang sinabi. Promise? Tanong niya sakin. Ngumiti ako at tinitigan ang maamo niyang mukha. Promise? Hindi na ako babalik sa dati. Kasi ayokong mawala ka. Sagot ko kay Elian. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Hinalikan ko pisngi niya at ginulo naman niya yung buhok ko. Kaya tinulungan ko siyang magtupi. Nagkukunwaring marunong ako. Pero ang totoo gusto ko lang maramdam ang nakakakalma niyang presensya. Presensyang nakakatanggal ng pagod at ang presensyang yakap-yakap ko habang nagpapahinga. Habang nagkukunwari akong tumutulong. Lumilipad na naman ang isip ko kung saan-saan. At gaya ng inaasahan. Dumapo na naman to sa isang kalokohan. Nakangisi akong tumingin kay Elian. Naabala pa rin sa pagtutupi ng mga labhan niyang sobrang ayos. Parang sinukat pa talaga bago tiklupin. Alam mo, Elian. Bago tayo umalis inom muna tayo. Sabi ko sabay lapit sa kanya habang bitbit ang t-shirt ko. Tumingin siya sa akin. Masama na agad ang tingin. Yung tingin na parang nakita na niya kung saan to papunta. Inom? Tanong niya sa amin sabay kurot sa tagiliran ko. Natawa ako. Hindi ko alam kung bakit ka pinapadalhan ng dad mo ng wine. Akala niya siguro masaya ginagawa ng anak niya. Ako tong napapahamak at umiiyak tuwing naglalasing ka. Reklamo ni Elian sabay hampas ng damit sa braso ko. Napahagalpak ako ng tawa. Pero siya masama pa rin ang tingin. Alam niyo naman na pag napapainom kaming dalawa di maiwasan ang mag-init ng katawan. Kaya ayun ayaw na niya sa wine. Last na promise. Sa last night natin. Inom tayo as celebration. Pagkatapos nun, matutulog agad. Wala nang ibang gagawin. Sabi ko habang nagpipigil ng tawa. Ang kapal ng mukha mo. May last night pero last na tagay. Walang ganun kalum. Kaya tigilan mo ko. Inis niya sabay kurot sa braso ko. Hanggang sa pumasok yung nakita ko kanina habang inaayos ko yung ilalim ng lababo. Alam mo ba? Kanina habang inaayos ko yung lababo dahil nga nasira na naman yung sumpungin na tubo na yan. Nakita ko yung 2 bote ng wine sa ilalim. Mukhang itinago mo pa ha? Sabi ko kay Elian. Napatigil si Elian. Nanlaki ang mata niya at bumalik sa pagkairita. Teka, paano mo nalaman? Tanong niya sa akin sabay hampas sa braso ko gamit ang nakatiklop niyang short. Kaya pala nagtataka ako kung ba't walang pinadala si dad na wine dahil tinago mo. Sabi ko kay Elian sabay kilita sa bewang niya. Natawa naman siya at napasabing. Tinago ko yun kasi hindi nang alam ng dad mo na nag-iba yung anak niya sa tuwing nalalasing. At diyan ako napapahamak sa mga lecheng wine na yan. Inis ni Elian habang nakatingin sa akin. Tawang-tawa ako habang iniilagan ang hampas niya. Hindi ko naman ginalaw pero kahit itago mo pa. Kusa silang nagpakita sa akin. Parang sinasabi ng mga wine. Na. Kalum, ubusin mo kami. Pang-aasar ko kay Elian. Inirapan lang ako ni Elian. Yung irap na may halong ngiti. Alam ko na yon napapatawa na siya kahit na nagtataray. Kaya kaysa kulitin pa siya. Pumwesto ako sa likod niya at pasimpleng inamoy yung amoy niya. Napapikit ako sa nararamdaman. Nakakabaliw. Hinayaan naman niya ako habang pinapanood ko siya. At kahit maraming beses ko na siyang nagsigawan. Nakasagutan o napapainit ang ulo, wala siyang sinukuan. At heto kami nag-aayos ng mga gamit. Malapit nang lisanin ang Camp Valesta. Pero parang mas pinipili pa ring asarin ang isa't isa kaysa malungkot. Fast forward. Dinala ko si Elian sa isang lugar na nirecommend ni Kian at Julius. Isang maliit pero napakagandang talon malapit lang sa Camp Valesta. Dito raw sila noon tumatambay. Naliligo kapag gusto nilang tumakas saglit sa sakit ng ulo. O minsan pag rest day. Hindi ko man ito nakita noon. Pero ngayong narito na kami. Masasabi kong hindi sila nagkamali. Pagkababa pa lang ng motor. Agad mong maririnig ang agos ng tubig, hindi malakas. Pero sapat para magbigay ng katahimikan sa isip. Mula sa pwesto namin tanaw agad ang talon. Maliwanag ang tubig. Malinaw hanggang sa ilalim. Hindi rin ganoon kalalim. Kaya hindi ka matatangay ng agos. Isang perpektong lugar para langoyin ang mga sandaling nalalabi.
Una ay ayaw ni Elian sumama. Sabi niya hindi siya marunong lumangoy. Pero pinilit ko. Hindi dahil gusto ko siyang ilagay sa alanganin. Kundi dahil gusto kong sulitin ang bawat araw. Bawat oras na kasama ko siya. Dahil sa mga susunod na araw. Aalis na kami. Magkakahiwalay ulit. Kaya gusto kong iukit sa alaala ang mga ganitong sandali kamilang dalawa. Malayo sa lahat. Pero di ko hahayaang hindi ito mauli sa labas ng kampo. Pumayag siya. At doon ko na lamang gusto rin niyang sulitin ang mga araw na natitira. Gusto niya ring maalala kami kahit papaano. Yung kami lang. Walang iba kundi ang puso naming isa. Suot ko ang paborito kong puting sando. Litaw ang katawan kong hinubog ng taon ng pag-ehersisyo at trabaho. Si Elian naman suot ang isa sa mga lumang shirt ko. Ang galing niya parang kahit anong isuot niya. Bumabagay sa kanya. Pero sa oras na ito, wala siyang suot na pang-ibaba parang dolphin shorts lang ata. Hindi ko alam kung biro ng tadhana o sadya niyang tuksuhin ako. Sabi ko kanina sarili. Ayaw kong matukso. Pero paano? Paano ka hindi matutukso kung si Elian ang kaharap mo? Habang inaayos ko ang motor ni Miss De Vera para ilagay sa lilim ng punong malapit sa talon. Naramdaman kong lumapit si Elian sa akin. Kinalabit niya ako. Napatingin ako sa kanya at nakita ko siyang nakangiti na parang bata. Kalum, pitasin mo naman yung mangga. Sabi ni Elian sabay turo sa puno ng mangga sa gilid. Napakunot no ako. Napatawa ng bahagya. Baka mamaya may nagmamay-ari dyan. Sabi ko. Sige na kasi. Pamimilit niya sa akin habang niyugyug ako. Pero bago pa ako tumutol. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ako papunta sa puno. Di naman gaanong mataas yung puno. Kaya sino ba naman ako tumutol sa kaharap ko? Sigurado ka? Tanong ko kay Elian. Tumango lang siya. Wala naman na akong nagawa kundi pitasin ang mga ito. Umakyat ako sa sanga. Nakaupo ako sa sanga. Nakatingin siya sa akin sa ibaba. Nakangiti pa na parang bata. Pumitas ako ng isa. Pero sa halip na ibigay agad. Kinagat ko muna. Bahagyang umiti at inasar ko siya. Gusto mo? Tanong ko kay Elian sabay kagat sa mangga. Sarap na, may kunting asim nga lang. Kalum, pahingi. Sigaw niya sa baba na parang bata. Sabihin mo muna. Master, pahingi ako. Pang-aasar ko kay Elian. Bigla naman siyang napakunot noo dahilan para kabahan ako. Huwag ka na lang tumabi sa akin mamaya, total di mo naman ako binibigyan. Sabi niya sa akin sabay irap. Agad kong pinitas yung dalawa. At bago pa man siya maglakad papunta tubig, tinawag ko na. Ito na. Sabi ko sabay hulog sa dalawang mangga. Agad naman siyang umiti at sinalo sabay sabing. Salamat, Kalum. I love you. Sabi niya sabay ngiti tapos mumuso pa. Natigilan ako. Parang kandila akong natunaw sa init ng boses niya. Yung salitang I love you ngayon ko lang narinig yun simula nung nanligaw ako. Napamura ako sa isip. Elian, paano mo ko naapektuhan ng ganito? Tanong ko sa isipan. Pagbaba ko. Nakita ko siyang inaayos ang mga mangga sa may motor. Wala siyang sinayang na oras, hinubad ang tsinelas at tumakbo sa tubig. Diretso sa mababaw na parte. Parang batang sabik sa laro. Hinubad ko ang puting sando ko at iniwan sa malapad na bato. Sumunod ako sa kanya. Malalim ang paghina ko habang lumalapit. Malamig ang tubig. Pero sapat lang para pakalmahin ang katawan kong naiinitan, hindi sa temperatura, kundi sa presensya niya. Napatingin siya sa paligid. Saka bumaling sa akin. Ang ganda dito. Sabi niya sabay harap sa akin. Mas maganda ka. Sabi ko sabay hila sa braso niya. Umupo ako sa buhangin at pinaupo ko siya sa harap ko. Marahang binabasa ang balikat niya. Habang siya abala sa pagtingin sa mga paisa, isang lumilipad na ibon. Bakit di ka nagdamit? Tanong ni Elian sa akin. Wala lang. Gusto ko lang makita mo kung buo. Sagot ko sa kanya. Sa totoo lang gusto kong maramdaman niya ako. Gusto kong makita niya kung gaano ako kahanda para sa kanya. Naglakad kami papunta sa mas malalim na bahagi. Pagdating doon natakot siya at napahawak sa braso ko. Kalum, malalim na.
Takot ni Elian sabay hawak ng mahigpit sa braso ko. Huwag kang matakot. Nandito naman ako. Sabi ko kay Elian. Napayakap siya sa akin ng mahigpit. Nakapulupot ang mga binti niya sa bewang ko. Niyakap ko siya pabalik. Hawak ko siya sa baywang. Parang ayokong bitawan. Nag-usap kami. Tawa dito. Kwentuhan doon. Kamusta katawan mo? Wala na bang masakit sa'yo? Tanong ko kay Elian. Umiti siya at sinabing. Okay na ako, Kalum. Saka wala na din akong ibang nararamdaman. Maliban sa pagkahilo at sa amoy ni Sergeant Reyes. Sagot niya sa akin. Napatingin ako sa leg niyang nilagyan ko ng marka. Nung gabing parehas naming pinagsaluhan ang init ng aming katawan. Unti-unti na din itong nawawala dahilan para mapangiti ako. Wala na din yung marka. Sabi ko kay Elian habang nakangiti. Kaya nga eh. Kaya ngayon panatag na akong kumilos. Dahil wala nang may makikita sa sekreto ko. Sabi niya sa akin. Inayos ko yung buhok. Napatitig na lang ako sa mukha niya at napasabing. Ganda mo, Elian, nakakabaliw ka. Sabi ko kay Elian. Bigla naman siyang napayuko sa hiya. Mapansin ko yung pamumula ng pisngi niya at humarap ulit sa akin. Gwapo ka din naman na. Kaya parehas lang. Sabi ni Elian sa akin. Yung ngiti mo. Yung mga ipin mong perpekto. Doon ako natutunaw, Kalum. Nahihiya niyang sabi sa akin. Siya nga pala. Ba't naka-dolphin shorts ka lang? Nananadya ka bang tuksuhin ako? Tanong ko kay Elian kunwari nagtataka. Di yun ganun. Wala na akong ibang shorts na panligo kaya ito na lang sinuot ko. Sagot niya agad sa akin halatang nataranta. Sus, palusot ka pa. Sabi ko. Ba't ka naman natutukso? Ikaw yang mata mo, hatutusukin ko yan. Sabi ni Elian sa akin. Imbis na magseryoso ako. Natawa na lang ako dahil sa sinabi niya. Pero habang masaya kami, ako naman ay nagpipigil ng init ng katawan. Napamura ako sa isip dahil may kung anong kuryente ang dumadaloy sa akin. Ang katawan ko nag-uminit. Gusto siyang angkinin. Pero ang puso ko ayaw siyang saktan. Pero paano ako makakatakas kay Elian? Na parang ginawa siya sa mundo para tuksuhin ako. Pinaglalaruan naman niya yung buhok at mukha ko habang yakap-yakap ko pa rin ang bewang niya. Sana huminto ang oras para manatili kaming ganito. Magkasama. Iisa. Buo at totoo. Hanggang sa nagkatitigan kami. Yung titig na walang salita. Pero nagsisigawan ang damdamin. Walang ibang ingay naririnig namin kundi huni ng mga ibon at agos ng tubig. Hinawakan niya ang pisngi ko. Marahang pinaglaruan ang labi ko gamit ang hinlalaki niya. Inilapit niya ang mukha niya. Dahan-dahan. Pero bago pa niya ako halikan tumingin siya sa akin na parang humihingi ng permiso. At doon nagtagpo ang mga labi namin. Mainit. Marahan. Pero puno ng emosyon. Malaya niya akong hinalikan. Malaya kaming hayaan ang mga puso naming lumulutang sa kasiyahan. Si Elian na dati ay wala pang alam sa halik. Ngayon ay marunong nang gumanti. Hindi man siya sanay pero ramdam ko galing sa puso ang bawat sagot ng labi niya. Matagal ang halikan. Tahimik ang paligid. Tila tanging tibok ng puso namin ang naririnig. Walang ibang tao. Walang ibang mundo. Kundi kami lang. Huminto siya sa halikan namin at mumiti. Ang ngiting iyon banayad. Payapa. Parang gusto kong huminto ang mundo. Pero ako. Napatitig na lang ako sa taong kaharap ko. Wala na akong mahihiling pa. Lahat ng hinahanap ko nasa kanya na. Mahal kita, Elian. Baliw na baliw ako sa'yo. Pwede bang akin ka na lang? Mahina kong sabi kay Elian. Umiti siya ng bahagya. Hinalikan ko siyang muli. Mas banayad. Mas puno ng pangakong hindi ko kayang banggitin. Sa ilalim ng tubig. Ang mga kamay ko ay hawak-hawak ang bewang niya. Ramdam ko ang init niya kahit malamig ang paligid. Si Elian naman napapapikit bawat haplos ko sa bewang niya. Gusto kong angkinin siya sa gitna ng talon na ito. Hindi ko na kayang pigilan ang init ng katawan ko. Pero tumigil siya sa paghalik sa akin at napahawak sa kamay ko dahilan para mapatigil ako sa paghaplos sa bewang niya. At napasabi siyang,
Callum, wag dito. Mahina niyang sabi sa akin. Napatingin ako sa kanya at doon ako natauhan. Pinilit kong kontrolin ang sarili. Hinalikan ko siya sa noo. Niyakap. Naligo na lang kami. Masaya. Tawa. Kwentuhan. Puno ng buhay ang mga mata niya. At ako. Napaisip na lang na sana walang katapusan to. Sana pagbigyan kami ng mundo na maging isa, lalo na sa labas ng kampo. Handa akong iwan ang lahat ng bisyo, basta siya ang kapalit nito. Sana ito na lang ang mundo ko. Si Elian lang. Siya lang ang kasama ko sa madilim kong mundo. Kahit sabihin mang mali ang magmahal ng bakla. Mas mali pa rin ang bigla-bigla na lang manghuhusga. Walang mali sa tulad ni Elian. Walang mali kay Elian at mas lalong walang mali sa tunay naming nararamdaman. Kaya hanggat kasama ko siya, sisiguraduhin kong kasama ko din siya sa bubuuhin kong future para sa aming dalawa. Mamahalin kita, Elian, higit pa sa buhay ko. Gagawin kitang prinsesang may dalang liwanag sa madilim kong mundo. At dito po nagtatapos ang Chapter 21. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.